Hello mga kareal, hanggat maaga pa, wala pa tayong ginugupitan. Samantalahin natin na gawin ang electric fan na ito. Ito pong electric fan na ito ay na-check up na natin nung nakaraang video natin. Ito po ay papalitan ng stator. Pumayag na ang may-ari na palitan ang stator nito. Pwede na nating ituloy itong gawin ngayon. Kung gusto nyo pong mapanood yung kung paano malaman kung dapat palitan na ito ng motor, panoorin nyo po yung unang video natin at mapapanood nyo doon kung paano ko renewable shoot, kaya nalaman natin na kailangan ng palitan ito ng stator. Sa video pong ito, ipapakita ko na kung paano ito palitan ng stator. Pero bago yan, maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers, lalo na sa suki ng aking comment section. Mahilig mag-like sa mga video ko, sa tulad ni na Sir CK Trading, Sir Saldi Mabilangan. Sa mga ngayon pa lang nakapanood ng video ko, paki-like and subscribe na lang po nito dahil ito po ang aking munting channel. Real life, Big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Huwag na natin patagalin pa. Palitan na po natin ito ng stator. Baklasin lang yung cover. Pasensya na po kayo sa table ko dahil ito po ay bugbog na, gamit na. Busy po tayo sa mga gawain. Hindi na po natin mapalitan yan. Tanggalin lang po yung screw dito sa swing arm. Ibalik itong screw dito para hindi mawala. Para maginhawang tanggalin, mas maganda na ito ay tanggalin dito. Pero kung matigas, huwag nyo nang pilitin at dito na tayo magtanggal. Tanggalin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Itabi lang yung 4 na tornilyo at biyakin natin ito. Bunutin lang po. Tanggalin ang rotor. Tapos ito po yung nangyari dyan. Ito po ay nahablot. Sagad po ang mga putol nito. Kung sakaling mahihirapan kayo sa pagbalik at paghanap ng mga duktungan nito, mas maganda na palitan nyo na lang ng bagong stator para iwas disgrasya. Kasi posible po na mag-short circuit ito kung iduduktong pa ninyo ito dito sa mga naputol niya. Ito po ay nahablot ng may-ari. Nagpalit po kasi siya ng kapasitor at nahila niya ito dito, kaya nagkaroon ng putol. At ang pagkaputol po ay sagad. Hindi na po natin makita yung pinakampuno nito. Posible na nandito po sa ilalim. Kung ganyan hindi na makita, obligado po na palitan na yung stator. Tanggalin lang po ito. Yan o, ganyan. At ito yung dulo ng wire. Dito po tayo magkakabit mamaya ng bagong stator. So ito po yung luma at ito po yung bagong ipapalit natin. Ito po ay rewind. Ito po ang ikakabit natin dito. Itabi muna itong luma. Bago ilagay, balutan po muna natin itong mga wires niya para hindi na nangabog gamit ang masking tape. Ayan, nakabalot na. Saka natin po yan ilagay dito. Ang paglagay po mga kareal, dito nyo sa butas na ito ilalagay sa gawing ibabaw, bandang kaliwa. Dito, ganito ang paglagay. Isusuot lang po yung mga wires nya, ganyan. Saktong-sakto po yan. Tapos sukatin natin dito yung rotor. Dapat tama yung alignment ng rotor. Ganyan. Okay yung alignment nya. Ilagay natin dito sa front cover. Ganyan lang po. Ito po yung pinaka-ibabaw. Testingin po natin kung mayroong play na bubunot-bunot na maliit na clearance. Ganyan. Ayan, meron po. Tapos alugin natin kaliwa kanan, taas baba. Okay po siya, walang kalog. Ayan. Bago po natin lagyan ng tornilyo na 4, lamisan po muna natin ito. Lamisan din po yung front sa bushing niya.
madulas na po siya, saka natin ilagay dito. Lagyan na po natin ng tornilyo ito. Tapatan lang po ang paglagay para sabay ang higpit. Okay, dito naman itong pang-apat ay dito naman sa katapat niya. Ihitin natin ng kamay yung shafting kung okay na, pero medyo matigas po siya. Ang gagawin po dyan, i-reset lang po natin ito para mag-align yung kanyang shafting at bushing. Gamit lang po itong plies, pukpukin lang po dito ng tigta-tatlo sa bawat kanto na ito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, lumambot na po mga kariyal. Okay, good na po yung alignment ng shafting bushing. Ganun lang po ang pag-reset. Ang sunod po natin gagawin dyan ay ang pagwa-wiring. At bago i-wiring, para hindi magalaw, ikabit muna natin yung swing arm niya. Ito. Okay, nakakabit na yung swing arm. Okay na po ang setup niyan. So wiring na po tayo. Mapapansin ninyo, ito po yung kanyang dating cable. Tanggalin lang muna natin dito. Saka na natin ito ibalik. Biyakin lang natin ito para lumabas yung mga dulo niya. Balatan lang po natin ang bawat dulo nito. Ayan, nabalatan na. Lahat po yan ay babalatan. Dahil dyan po tayo magduduktong. Lahat ay nabalatan na ang dulo. Ngayon, tingnan naman natin kung saan dapat putulan itong mga terminals ng motor. Ihiwala yung dilaw kasi para sa capacitor yan. Sumukat tayo ng haba kung saan tayo magduduktong ng cable nito. Ayan, dito po tayo magduduktong. Ibig sabihin dito po tayo magpuputol. Putulin po natin yung apat na wire. Ito po yung green, black, white, red. Nakahiwalay na yung dilaw dito para sa capacitor. Balatan din po natin itong terminals ng motor. Balatan din ang dulo ng lahat ng terminals. Okay. Ngayon na nabalatan na po natin ito, saan natin ngayon idudugtong? Alin dyan ang magkakatapat at tamang connections? Para malaman kung alin dito yung common galing sa plug, gagamit po tayo dito ng tester. Kasi ito po ay iba na ang kulay. Medyo malilito po kayo kung hindi pa ninyo alam ang mga ganitong connections. Ilagay sa times 10 ang tester. I-short lang po natin itong dalawang plug terminals dito sa isang test tube. Ayan, nakakabit na yung dalawang terminals. Hanapin natin dito kung alin yung common. Kailangan po yung switch ay hindi nakalubog. Walang naka-switch on dyan. Para makita natin kung nasaan ang common terminal dito sa apat na wires na ito. Testerin po natin isa-isa. Okay, nakita natin, pumalo po yung meter pointer. Ayun, medyo malabo, pasensya na po kayo at against the light yung ating camera. Pumalo po doon, sagad sa 0, ibig sabihin ito po yung common. Dahil dito sa tatlo ay wala po siyang connections. Kasi nandito po yung speed terminal 1, 2, and 3. Mamaya natin hahanapin kung alin dyan yung 1, 2, 3 terminals. Buhulan lang po natin yung common. Ito yung kulay white. Okay, at ipahuli natin ito na ikabit. Nananatiling nakakabit po yan dito sa dalawang terminal ng plug. Switch on po natin yung number 1. Pindutin natin ng ganyan, lubog. Yan, nakalubog na. Tapos hanapin natin dito kung alin yung papalo at yun po ang para sa switch number 1. Okay, dilaw, wala. Itong pink, wala. Itong gray. Ayun, pumalo po mga kariyal. Ayan, oh, ayan, pumapalo, kita nyo? Ayun, pumalo po.
Ito po ang number 1. Para hindi po tayo nalilito, ikabit na po natin agad ito sa kulay white na wire ng motor. Yan po ang para sa speed number 1. Okay, nakakabit na. Sunod po natin gagawin ay i-switch number 2 po natin. Patayin at i-switch number 2. Tapos hanapin natin ngayon kung alin ang para sa switch number 2. Subukan po natin itong yellow. Wala po, hindi pumalo. Pero itong pink, okay, yun po ang pumalo. Pumapalo po. Ito po ang para sa switch number 2 at ang color coding po ng motor ay ang black ang para sa number 2. Kabit natin yung black. Ganyan lang po ang pagkabit ng mga wires ng motor ng electric fan. Panoorin niyo po ito hanggang dulo kung gusto niyo matuto. Okay, nakakabit na. Ngayon, sure ball na itong yellow ang para sa switch number 3. Para sigurado, ilagay natin sa number 3. Tingnan natin kung magdi-deflect sa yellow. Nakakabit pa rin dito yung ating test probe. Yung kabila naman ay dito. Connect natin sa dilaw. Ayan po, pumalo. Sure ball na ito ang switch number 3. I-connect natin para sa speed number 3 ng wire ng motor. Ito po yung kulay red. Ito po ay may kanya-kanyang connections. Hindi po pwede magkabaliktad dito. Ayan. Okay, ngayon na naikabit na natin yung tatlo, speed number 1, 2, and 3. Ngayon, tanggalin na natin ito, buhol itong common terminal. Tapos ikabit na po natin doon sa kulay green na wire ng motor. Kasi ito po ang common ng motor. Ikakabit sa common terminal ng AC cord. Ito po yung line 2. Ganyan lang po ang connections. Wala pong magkakabaliktad dito. Kasi pag nagkabaliktad po ito, posibleng umugong na lang or umusok na lang. Ayan, connected po yung apat. Yung capacitor terminals na dalawang dilaw ay panghuli na natin ikakabit yan mamaya. Ihihinan po muna natin ito. Hinang natin yan lahat para hindi mag-spark at posibleng dahilan po yun ang sunog. Against the light po yung ating camera. Maingay po yung grinder doon sa kabilang bahay. Tapos na pong mahinangan, tanggalin po yung mga excess terminal na mahahaba. Ayan. Okay. Tapos balutan po muna natin ito isa-isa. Bago balutan yan isa-isa, testerin po muna natin yung plug kung meron ng connection yung motor. Okay, naka-switch off po lahat ng switch. Ikabit lang po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Tapos pindutin po natin yung number 1. Dapat pumalo po yan at magkakatabi lang po ang kanilang reading. Okay, pumalo po. Nasa 510 po yan. Dapat pababa po ang reading pag ganun. Pindutin po natin ang number 2. Usog po ng konti doon sa kanan. Ayan, umusog po ng konti. Tapos sa switch number 3, usog po ng konti sa kanan ulit. Okay, good na po yung ating resistance reading na nasukat. Normal po yan. Okay, bitawan na. Ngayon ay pwede na po natin itong balutan. Ang binabalot ko po dito ay masking tape. Pag electrical tape po ang binalot ko, nahuhubad po yun, nagpapawis. Yung iba natatakot dahil papel daw po ito. So ang masking tape po na ginagamit ko ay heat resistant. Kahit mainit po ay hindi basta-basta siya nasusunog. Sa tinagal-tagal ko na po na nagre-repair ng electric fan, wala pa pong nasusunog na ang ginamit ko ay masking tape. Ayan, nakabalot na po yung apat. Ipipix lang po natin ito dito. Balutan lang po ulit natin ito para hindi na nanabog. Itali lang po natin ito dito gamit ang cable tie. Ayan, nakatali lang po yan ng ganyan. Tapos ibalik na po natin ito dito. Lagyan lang ng tornilyo katulad ng pagkakalagay din kanina. Ayan. Tapos makita nyo mahaba ito. Ipasok nyo lang yan dyan. Okay, ayan na. Itago ng konti doon para hindi tumama sa swing arm. Ganyan lang po. Tapos ngayon, ikakabit na po natin yung capacitor dito sa kulay dilaw na wire. Kabit na po natin ito dito. Hello? Kayo ba ka kuya?
bomba. Saglit lang. Nakalive ba? Nakalive ba kaya? Video. YouTube tutorial. Tutorial. Okay mga ka-real, saglit lang po at hahanginan ko lang po yung motor sa labas dahil meron pong nagpapahangin ng motor. Ayan po, shout out sa'yo. Saglit lang po ha, patayin ko lang po muna yung camera saglit. Ayun mga ka-real, tapos na po nating mahanginan yung motor sa labas. Tuloy na po natin ito. Ito pong capacitor na nilagay natin dito ay 1.2 microfarad kasi maliit lang po yung stator niya. Ito po ang eksakto dito. Hinangan lang po natin itong terminal ng capacitor para magkaroon ng pondo para madaling idikit mamaya. Okay, ganun din po yung terminal ng motor. Itong dalawang dilaw na ito. Tapos dito po natin ikabit. At dito naman po yung isa. Kahit magkabaliktad po ng koneksyon yan, yung dilaw na yan, okay lang. Wala pong polarity ang capacitor na ito. Ito po yung capacitor na non-polar type. Okay, nakakonect na po ng ganyan. Okay na po yung wiring. Yan, ayusin na lang po natin mamaya. Okay, double check po natin yung resistance reading ng ating ginawang electric pan. I-connect lang po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng plug. Kahit magkabaliktad po, okay lang. Naka times 10 pa rin yan. Pindutin po natin yung 1. Ayan, pumalo. Patayin. Number 2, meron. Number 3, meron. Good po yung resistance, normal. I-off natin at isaksak po natin sa outlet. Tingnan natin kung gagana na. Ito, isaksak po muna natin dito sa outlet. Pindutin po natin itong number 1. Ayan po, gumagana po. Nagsiswing. Number 2. Ayan, patuloy na gumagana. Ilagay natin sa number 3. Okay, lalong lumakas ang ikot. Good na po yung ating ginawang electric fan. Ganyan po ang aking sistema sa pagpapalit ng stator ng motor ng electric fan. Okay, sana po ay nakatulong ito. Makapagbigay ng konting idea sa mga baguhan. Nagsisimula pa lang sa ganitong gawain. Shout out po sa lahat at God bless po sa inyo.